Hi everyone! Ako nga pala po si Lisa Mia at dito po ako nakatira sa Malungon, Sarangani Province. For today's video, gusto ko lang po ituro sa inyo paano nga ba mag-alaga ng baboy na konti lang yung capital mo at saka malaki yung ginansya mo. Pasensya na po kung minsan nakakapag-Bisaya po ako kasi nga po dito sa amin Bisaya po yung ginagamit namin na salita. Pero for this video magtatagalog po ako para lahat po makakaintindi ng kung ano yung sinasabi ko. Nagluluto ako ng pagkain ng baboy at ang tawag nito sa amin ay bison. Libre lang ito kasi marami naman ito doon sa bukid. 2 beses po ako nagluluto ng pagkain ng baboy sa isang linggo. Bago ko lulutuin, nililinisan ko muna itong bisol para hindi madaling mapanis at hindi madaling masira. Kasi nga, twice lang ako nagluluto sa isang linggo. At saka, masyadong tipid kasi ito. Mayroon akong 4 na inahin na baboy. So, yung nagagastos ko lang monthly sa pakain ng aking mga alagang baboy, 2,000 a month lang. So, kasi 2 beses ako bumibili ng tahop. Yung tahop na tinatawag namin dito sa aming lugar, yun yung galing sa mais. 780 pesos po yung bawat sako ng tahop. So, 2 sako yung binibili ko per month. Naghahalo din ako ng feeds pero konti lang. So, kung nagbubuntis pa yung inahin mo, gestating yung hinahalo ko. Pero pag nanganak na, lactating yung ginagamit ko. Kasi yung lactating, nagpuproduce yun ng gatas dun sa inahin. Yung gestating naman, nagpapahealthy yun ng mga biik dun sa tiyan ng inahin. Since yung mga inahin ko nanganak na, so binibinta ko yung biik. Pero depende din naman sa biik. Kung ilang biik yung dinidispose mo. Sa akin last month, nagbinta ako ng 7 biik. Ay yung income ko nasa 20,000. So hindi bumababa ng 20,000 yung binibinta ko na mga biik. So every month yun.
Dito sa area na ito, plano ko magtayo ng another kulungan na naman ng mga inahin. So magdadagdag ako ng 8 inahin at saka isang boar